Ang sabi nila, tuwing dumarating ang araw ng Pasko, may mga bagay na mas mabuti pang huwag na nating makita. Ito ang mga alaala, mga bisita, o mga bagay na nagtatago sa dilim ng gabi. Ngunit, paano kung ang Pasko mismo ang maging dahilan para malaman mo na may mali nang nangyayari sa paligid mo? December 24, gabi na sa maliit na baryo ng San Vicente. Ang paligid ay puno ng parol at liwanag. Ngunit, sa bahay ni Clara, ang Pasko ay tila malayo. Si Clara ay nag-iisa lang sa bahay sapagkat ang pamilya niya ay nasa Maynila para sa isang trabaho. Katulad ng dati, naglalagay siya ng maliit na parol sa bintana at nag-aayos ng hapag para sa maliit na sorpresa para sa sarili. Ngunit, habang papalapit ang hating gabi, naramdaman niya ang kakaibang lamig. Parang may isang mata na nakatingin sa kanya. Habang naglalakad siya sa sala, napansin niya na may ilang mga parol sa bintana. Hindi niya iyon ilinagay. Ang mga ilaw ay kumikislap ng kakaiba. Parang may pattern. Nagbabaga at kumukumpas. Tila nagbibigay ng mga babala. May narinig siyang halakhak sa labas. Ngunit walang tao sa kalsada. Ang simoy ng hangin ay may kasamang bulong. Clara, oras na para bumalik. Eksaktong hating gabi, may kumatok sa pinto. Isang matandang babae na may suot na pula at puting tela. May hawak na parol na hindi na umiilaw. Napadpad lang, sabi nito. Ngunit may kakaibang timbre ang boses. Parang halos hindi na tao. Binigyan siya ng matanda ng parol at sinabi, kung ilagay mo ito sa gitna ng iyong sala, makakalimot ka sa sakit ng nakaraan. Ngunit, may babayaran ka. Sa kabila ng kaba, inisip ni Clara na pwede na itong tanggalin ang lungkot sa Pasko. Inilagay niya ang parol sa gitna ng sala. Biglang, tumahimik ang paligid. Hindi naririnig ang mga busina, mga kaluskos sa labas, o mga malamig na simoy ng hangin. Ngunit, sa bawat parol na kumikislap sa dilim, may mga aninong dumadaan sa paligid. Dumating ang oras na hindi niya nakilala ang sarili niyang sala. Kinabukasan, habang bumabalik ang liwanag, napansin niya, may mga dekorasyon sa bahay na wala siya noong gabi. Ang mga parol na natira ay parang may mga mata. May mga nota sa sahig, ngunit walang nakasulat. At sa tapat ng salamin, nakita niya ang isang anino. Hindi siya iyon. Parang may ibang kumuha sa espasyo niya. Dahan-dahang pinalitan ang itsura niya. Naintindihan niya ang babala ng matanda. Ang parol ay hindi nagtatanggal ng lungkot lang. Iniukit nito sa dilim ng Pasko ang sarili mong espasyo. Kung sobra ang hinangad mong kalimutan ang lungkot o alaala ng nakaraan, hindi lang alaala ang mawawala, kundi pati ang presensya mo sa mundo. Habang sinusulat niya ang diary para sa kanyang sarili, naramdaman niya na humihina na ang kanyang katawan. Ang mga parol sa bintana ay kumikislap, parang binabalik ang bawat alaala natin ng kanyang kalimutan. Kung may nakikinig man dito, tandaan, kapag sumapit ang Pasko, may mga bisita na hindi mo nakikita. Huwag subukang burahin ang nakaraan ng hindi handa sa kapalit. Sa isang araw ng Pasko, maaaring hindi ka lang nag-iisa. Maaari ka ring mawala. Pagkatapos ng Pasko, normal lang na magising ka na pagod. Normal lang na tahimik ang baryo. Normal lang na wala ng parol. Pero, hindi normal na may mga taong hindi na nagising kahit bukas na ang mga mata nila. December 26, nagising ako sa tunog ng takol ng aso. Wala ng Christmas lights, wala ng tugtog. Parang biglang nalinis ang mundo. Pero may kakaiba. Ang mga kapitbahay ko,
Nasa labas na ng bahay nila. Nakatayo. Tahimik. Nakatitig sa araw. Akala ko, naglilinis lang sila pagkatapos ng Pasko. Hanggang mapansin kong hindi sila kumikilos. Nilapitan ko si Mang Ernesto. Nakatayo lang siya sa tapat ng gate. Mang Ernie, walang sagot. Kumurap ang mata niya. Humihinga siya. Pero parang wala na siyang laman sa loob. Pagdaan ko sa isang bahay, pareho. May mga taong gising pero hindi na nandito. Sa kalsada, may narinig akong bata na umiiyak. Nanay, bakit hindi na sila nagsasalita? Pumasok ako sa bahay, tumingin sa kalendaryo. May bakas ng lapis sa December 25. Isang bilog, isang note sa ilalim. Huwag mong ipaalala sa kanila. Biglang sumakit ang ulo ko. Naalala ko ang araw ng Pasko. Ang mga ngiti, ang orasan, ang paulit-ulit na oras. At naalala ko rin, may mga hindi dapat umaabot ng December 26. Sa dulo ng baryo, may isang bahay na bukas ang ilaw. Doon ko nakita ang tanging taong gumagalaw. Isang matandang babae. Tapos na ang Pasko, sabi niya. Pero may naiwan. Tinuro niya ang baryo. Hindi lahat marunong bumalik. Ayon sa kanya, may mga taong masyadong tumingin, masyadong nagtanong, masyadong nakaalala. At noong natapos na ang araw, naiwan ang katawan. Pero umalis ang tao. Binigyan niya ako ng babala. Kung gusto mong manatili, huwag mo silang gisingin. Paglabas ko ng bahay, tumingin ako sa baryo. Tahimik. Ang araw, punong-puno ng mga taong gising. Pero wala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ang alam ko lang, December 26 pa rin sa kalendaryo. At tuwing may makakasalubong akong nakatitig lang sa araw, ngumiti ako at sinabing, okay lang ako, tapos na ang Pasko. May mga lugar na hindi talaga marunong mag-move on at may mga araw na masyadong mahalaga para matapos ang tama. Kung sakaling isang umaga, magising ka at mapansin mong may mga taong gising pero wala, huwag mong tanungin. Huwag mong alalahanin dahil baka ikaw na ang susunod na hindi na magising ng buo. Ito ang kwento ng araw ng Pasko na nagmula sa PH Pasta Horror Stories. Huwag ding kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat sa pakikinig at iyong suporta.